Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Agad na napahinga ng malalim ang mga taong nakapaligid sa kanila. Wala na talaga siya sa kanyang sarili. $8 million. Para na siyang nagnakaw sa katirikan ng araw nito. Hindi ka naman uhaw sa pera ano? Siguradong hindi lalampas sa $8,000 ang kabuohang halaga ng mga gamit na makikita sa stall mo ngayon. Nagsalita rito ang lahat habang iniiling ni Yvonne at ng ilang mga nagmamayari ng mga antique stores ang kanilang mga ulo habang nakangiti sa tinitingnan nilang antique seller. Pero hindi nila inaasahang may isang taong lalapit mula sa kanilang likuran. 8 million. Sige, kukunin ko na ito. Tango ni Daryl matapos niya itong pag-isipan ng isang sandali. Wow! Agad na nagkagulo ang lahat sa mga sandaling ito. Bibilhin niya ba talaga ito? 8 million para sa isang sira at kinakalawang na espada, wala na ba talaga siya sa kanyang sarili? Agad ding napailing kay Daryl sa mga sandaling ito ang ilan sa mga mayari ng antique store na malapit sa Pearl Pavilion. Matagal na nilang inoobserbahan ang antike na espada ng seller na ito pero hindi man lang ito maituturing na isang antike na gamit kundi isang piraso lamang ng sira-sirang metal. Tanging si Yvonne lang ang napakunot sa kanyang mga kilay habang nag-iisip dahil sa ipinakitang ito ni Daryl. Walang kahit na anong alam si Lily sa mga antike na gamit. Pero matapos makita ang reaksyon ng lahat, gustong-gusto na niyang kumbinsihin si Daryl na huwag itong bilhin. Pero matapos malaman ang kakayahan ni Daryl sa pagtingin ng mga antike, napagdesisyonan niyang huwag na lang magsalita ng kahit ano. Palaging nagkakaroon ng pagkakamali ang mga tao kaya kahit na gaano pa kagaling si Daryl sa kanyang ginagawa, masyado pa rin itong risky para sa kanya. Mahalata namang peke ang espadang ito na nababalot lang ng kalawang kaya siguradong wala talaga itong kahit na anong halaga. Tingnan ninyo, nakita ng lalaking ito ang tunay na halaga ng hawak kong espada. Siya na ang naging pinaka-excited na tao sa kanilang lahat. At matapos ipasa ni Daryl ang kanyang bayad, agad na ibinigay sa kanya ng antique seller ang sword habang nagbibigay kay Daryl ng isang thumbs up. Habang tinitingnan ng lahat, binalot ni Daryl ng damit ang nabili niyang espada. Sa mga sandaling ito, itinuro ni Yvonne ang isang kulay birding plato na gawa sa porselanang nabalot din ng mabulaklak nitong disenyo, at mahinang nagtanong ng magkano naman ang presyo nito, boss. Agad na napansin ni Daryl ang pagtutuon ng iba pang mga mayari ng mga kalapit na antique store ng kanilang atensyon kay Yvonne nang itanong nito ang tungkol sa porselanang plato. Hindi nagpunta si Yvonne at ang iba pang mga mayari ng antique store sa lugar na iyon para mag-sightseeing. Narinig nila na mayroong isang nagbebenta ng antike na gamit sa Red Flag Pedestrian Walkway na mayroong porselanang plato na nagmula pa sa Song Dynasty. Kaya agad silang nagpunta para tingnan ito. Marami ang mga estratehiya sa pagpapalitan ng mga antigong gamit gaya ng pag-obserba sa reaksyon ng isang tao at sa pagpapakita ng angkin nilang kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Ginamit ni Yvonne ang oportunidad na ito nang maibenta ng seller ang isa sa kanyang mga antike, kaya agad niyang tinanong ang presyo ng natitipuhan niyang antike. Masasabi kong kasing ganda mo ang iyong taste sa mga antike, binibini. Noong bilhin ko ang porselanang plato na ito sa aking kaibigan, sinabi niya sa akin na isa raw ito sa magagandang mga antike na mayroon ako. Kaya kung gusto mo ito, may bibenta ko ito sa iyo sa halagang $2 million. Nakangiting sagot ng antique seller kay Yvonne. Hindi naman sumagot dito si Yvonne na nanatiling tahimik sa kanyang kinatatayuan. Dito na rin nagsimulang mag-usap-usap ang mga mayari ng ibang mga kalapit na antique store sa paligid ng Pearl Pavilion. Boss, kilala mo ba kung sino ang babaeng nasa harapan mo ngayon? Paano mo nagawang sabihin na nagkakahalaga ito ng $2 million? Oo nga, kanina ko pa tinitingnan ang porselana mong plato na yan. Naging maganda nga ang kulay nito, at naging walang katulad din ang disenyong nakaukit dito, pero malinaw pa ring makikita ang kakulangan ng sinaunang flavor sa paggawa nito. Hindi na masama ang platong iyan. Mukhang nagmula nga sa Song Dynasty ang platong iyan kung titingnan ang pagkakagawa at kulay nito, pero masasabi ko pa rin na isa itong peking antike. Maaaring isa lang itong high quality na imitation ng orihinal na porselanang plato na nagmula sa Song Dynasty. Hindi aabot sa $2 milyong ang presyo niyan. Matapos marinig ang mga sinabi ng ilang mga nagmamayari ng mga antique store sa paligid ng Pearl Pavilion,
nanlalami na sumagot sa kanila ang antique seller ng iyan ang ibinigay kong presyo sa mga dala kong item ngayon, take it or leave it. Agad na napailing ang ilan sa mga may-ari ng antique store matapos marinig ang mga sinabi ng antique seller na ito. Dito na rin nawala ang interest ni Yvonne sa platong ito. Peke lang ang antique na ito kaya okay lang kahit ibenta niya ito sa halagang $5,000. Isang mangmang lang ang bibili rito sa halagang $2 million. Boss, pwede ko ba itong makita? Sabi ni Daryl nang ibuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Matapos kumite ng 8 milyon mula kay Daryl, napuno ng pagpapasalamat ang antique seller na ito sa kanya, kaya agad niyang ipinahawak ang plato kay Daryl nang walang pag-aalinlangan. Dito na muling tumingin kay Daryl ang mga nakatayong mayari ng mga antique store sa kanyang paligid. Hinawakan ni Daryl ang porselanang plato gamit ang kanyang mga kamay at tiningnan ito ng maigi. At pagkatapos ay kinatok niya ang plato at sinabing para sa isang porselanang plato na kagaya nito, inaasahan kong magiging muffled ang tunog ng aking pagkatok dito kung isa lang itong imitation. Pero gumawa ng napakalinaw na tunog ang platong ito. At nagmukha rin itong bago hindi dahil sa bagong gawa lang ang platong ito, kundi dahil iningatan ito ng husto ng dating nagmamayari rito na mayroon ding kaalaman pagdating sa mga antike. Kaya nagmukhang bago ng gawa ang porselanang plato na ito. Matapos niya itong sabihin, naglakad si Daryl palapit, at ibinigay ang porselanang plato kay Yvonne, habang mahinang sinasabi na ayon sa aking karanasan, hindi ito peke, nagkakahalaga talaga ito ng 2 milyon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl, agad na nagpanik si Lily na nagsabing Daryl, huwag ka ngang magsabi ng mga bagay na hindi ka sigurado. Mayroon ng sapat na kakayahan si President Young para makita kung peke ba ang isang ito o hindi. Hindi mo na kailangan pang magpasikat dito. Matapos marinig ang mga sinabi ni Lily, ngumiti si Yvonne at tahimik na sinabing okay lang. Naniniwala ako kay Daryl. Naniniwala sa kanya. 3 taon na silang kasal pero hindi pa niya nagagawang marinig kailanman na mayroong kaalaman si Daryl pagdating sa mga antike. Ang tanging alam niya lang ay wala nang ginawang kahit na ano si Daryl maliban sa paglalaba at pagluluto sa bahay, maliban dito ay wala na siyang kwenta pagdating sa ibang mga bagay. Habang ang pamilya naman ni Yvonne ay kilala na sa industriya ng mga antike ng ilang henerasyon, kaya paano magagawan ng mga itong makinig kay Daryl? Habang tinitingnan muli ni Daryl ang porselanang plato, at sinasabing tingnan mo ang nakaukit na bulaklak dito, masyado itong makapal at mabilog. Hindi magagawa ng mga pugon ng mga pangkaraniwang tao noon na makagawa ng mga ganitong klase ng gamit, siguradong pugon na pagmamayari ng imperyo ang gumawa sa isang ito. Agad na napahinga ng malalim ang lahat matapos marinig ang tungkol sa pugon na pagmamayari ng imperyo. Kung totoo nga ang bagay na ito, siguradong isang hindi mapapantayang kayamanan ang platong iyan. Dito na napahinga ng malalim ang ilan sa mga nagsisising mayari ng mga antique store sa paligid ng Pearl Pavilion. Boss, kukunin ko na ang porselanang plato na ito sa halagang $2 milyon. Naglakad si Yvonne palapit gamit ang kanyang stilettos, nilabas ang kanyang cellphone, at agad na ipinadala ang kanyang bayad. Ding! Matagupay niyang ipinadala ang $2 milyong niyang bayad sa kausap niyang antique seller. Wow! Sa mga sandaling ito, agad na nagsimula sa pakikipagbulungan ang lahat. Ang pamilya Young bilang master ng mga antike ay isa talagang napakayamang pamilya, kaya walang kaproble-problema sa mga ito ang paggastos ng $2 milyong sa loob lang ng isang saglit para sa isang antike. Natigilan dito ang antique seller, hindi niya nayalis ang kanyang mata sa ibinenta niyang porselanang plato, bago umirap dito, mahahalatang komplikado ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Isa talagang antike mula sa Song Dynasty ang platong ito. Kung totoo nga ang mga sinabi ni Daryl, palugi ang ginawang pagbenta ng antique seller sa platong ito sa halagang umaabot lamang ng $2 milyong. Matapos itong isipin, agad na binawi ng antique seller ang porselanang plato, at sinabing, nagkamali ka ata sa iyong pandinig binibini, hindi lang $2 milyong ang presyo nito. Paano ko ito ibebenta sa halagang umaabot lamang ng $2 milyong? Hindi na natuwa rito si Yvonne, kasasabi-sabi mo lang sa akin na nagkakahalaga ito ng $2 milyong at naipadala ko na rin sa iyo ang bayad ko. Ngumiti ang antique seller at sinabing, magandang binibini, deposito lang ang sinasabi kong $2 milyong kanina. Ang tunay talagang halaga ng porselanang plato na ito ay $15 milyong.
Kaya ngayong nakapagdeposito ka na ng $2 milyong, kinakailangan mo na lang bayaran ang $13 milyong nitong balance. Ano? Paano magagawa ng isang nagbebenta ng antike na makipagpalitan ng ganoon? Nainis ng husto si Yvonne matapos marinig ang mga sinabing ito ng antique seller. Boss, paano mo nagawang magbenta ng ganito? Hindi na rin nakapagpigil si Lily sa kanyang sarili at sinabing, oo nga, paano mo nagawang makipagpalitan ng ganoon? Wala ka ng kahit na anong reputasyon sa ginawa mong ito. Sa mga sandaling ito, agad na naramdaman ng mga nakapaligid na taong mali ang ginawa ng antique seller na ito. Oo nga, paano niya nagawang bawiin ang kanyang mga sinabi? Ikaw mismo ang nag-offer na ibenta ito sa halagang $2 million, pero agad mo itong ginawang $15 milyong sa loob ng isang iglap. Matapos marinig ang reklamo sa kanya ng mga tao, nagpakita ang antique seller ng isang walang awang ngiti habang nakatingin kay Yvonne. $15 million ang presyo nito, take it or leave it. Masyado nang naging last minute ang ginawa nitong pagbabago sa inaalok niyang presyo para sa porselanang plato na ito. Napakagat si Yvonne sa kanyang labi. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong klase ng tao sa ilang taong karanasan niya sa industriya ng mga antike. Ang pinakaimportanteng bagay sa industriya ng mga antike ay ang mga rules nitong nakatatak sa isip ng lahat ng pumapasok sa industriyang ito. Ang presyong inaalok ng nagbebenta ay itinuturing ng final. At sa totoo lang, ayon sa naging pagsusuri rito ni Daryl, hindi rin kamahalan ang $15 million para sa porselanang plato na ito. Pero masyadong tuso ang antique seller na ito, kaya wala nang magagawa si Yvonne, kundi sundin o tanggihan ang bago nitong offer. Dito na nagsabi si Yvonne ng, walang problema, ayoko na sa porselanang plato na ito. Ibalik mo na sa akin ang $2 milyong ipinadala ko as ayo kanina. Oo nga, refund mo na ang pera niya. Refund. Refund. Dito na nagsimulang sumigaw ang lahat. Refund. Tumawa rito ang antique seller habang iniiling ang kanyang ulo. Sa kasamaang palad, mayroon akong isang rule sa pakikipagpalitan. Ang lahat ng transaction ay non-refundable. Kaya wala ka nang magagawa kundi bayaran ng buo ang $15 milyon o umalis sa harapan ko. Hindi na maaaring refund ang halagang ibinigay mo sa akin bilang deposito sa item na napili mo. Agad na nagalit ang lahat matapos na marinig ang sinabing ito ng antique seller. Siguradong isa itong mandaraya na lumabag sa mga inilatag na rules sa pakikipagpalitan ng mga antike. Dito na nagalit ng husto si Yvonne, paano mo nagawa ang bagay na yan? Bakit hindi ko makukuha ang ibinayad ko sa iyo ngayong ayoko na ito bilhin? Hindi pa nagagawang humarap ni Yvonne sa ganitong klase ng tao sa buong buhay niya. Dito na nanginig ng husto ang buo niyang katawan. Hindi na rin nakapagpigil pa rito si Daryl, naglakad siya palapit at hinawakan ng mahigpit sa kwelyo ang antique seller, i-refund mo ba ang pera niya o hindi? O, gusto mo ng away? Sinusubukan mo ba akong kantiin? Hindi nagalala rito ang antique seller, habang nanalamig na sumagot ng sisiguruhin kong aalis ka rito nang nakahiga sa sandaling saktan mo ako. Mahalatang ipinapakita ng antique seller na mayroon siyang taong matatawag sa sandaling humingi ito ng tulong. Sa mga sandaling ito, nang maramdaman nilang may mali sa ipinapakita ng antique seller, agad na nanahimik ang mga taong sumusuporta kay Yvonne kanina. Lumapit ang isa sa mga taong ito at sinabing, kilala mo ba kung sino ang nakatayo sa harapan mo ngayon? Siya si Miss Young. Kaya sa sandaling dayain mo siya, siguradong may mangyayari sa iyong hindi maganda. Ang pamilya Young ba ka mo? Ngiti ng antique seller. Ano naman kung miyembro siya ng pamilya Young? Rules ko ang masusunod sa pakikipagpalitan na sisimulan ko. Ikaw. Ipinadyak ni Yvonne ang kanyang paa, masyado nang nagpapakatuso ang antique seller na ito. Hindi na makapagpigil pa ang isa sa mga kasama ni Yvonne na tumulak sa antique seller na ito. Tumalsik ang antique seller patalikod at nagpagulong-gulong ng ilang hakbang habang umaapaw ang galit sa kanyang dibdib. Iniisip mo bang kakampi mo ang mga taong iyan matapos mong hindi magbayad sa binili mong item? Huwag na huwag kang aalis dyan. Matapos niya itong sabihin, nilabas ng antique seller ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Kumonekta ang tawag, agad na pinindot ng antique seller ang speaker mode ng kanyang cellphone. Mahahalatang ipinaparinig niya sa lahat ang usapan nila ng tao sa kabilang linya. Hi, Kuya Felix. Ako ito. Sabi ng antique seller sa cellphone habang nakatingin kay Daryl. Kuya Felix.
Matapos itong marinig, agad na nanginig ang lahat. Gaano karaming tao ba ang may pangalang Felix sa buong Donghai City? Maaari kayang nag-isip ang lahat. Sa mga sandaling ito, isang malalim na boses ang maririnig sa kabilang linya ng tawag, ano ang nangyari insan? Felix Blakely. Hayop, pinsan ng lalaking ito ni Felix Blakely. Bakit magkakaroon si Felix Blakely na may net worth na ilang bilyong dolyar ng isang manlulokong pinsan? Totoo nga. Ang lalaki sa kabilang linya ay ang presidente ng Black Tiger Real Estate na si Felix Blakely. Kilala siya sa buong Donghai City bilang isang tao na hindi mo magagawang kalabanin. Agad na napuno ng pag-aalala ang lahat, lalo na ang ilan sa mga mayari ng antique store na kasama ng mga ito. Hindi nila nagawang magsalita habang dahan-dahang umaalis sa lugar matapos mag-alala na baka masali sila sa gulong ginawa ng antique seller na ito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Yvonne. Mukhang mawawalan na nga talaga siya ng 2 milyon sa araw na yon. Umalis na lang tayo rito, President Young. Bulong ni Lily. Nag-aalala na rin siya para sa kapakanan ni Yvonne. Tumango rito si Yvonne at nagalakad gamit ang mga suot niyang stilettos. Hindi na niya magagawa pang hintayin ang pagdating ni Felix sa lugar na ito. Walang sino man sa inyo ang aalis sa lugar na ito. Sigaw ng antique seller. Insan, nagpatuloy ito sa pagsasalita, nagbebenta lang ako ng ilang mga gamit dito nang manggulo ang isa sa mga taong nagpunta sa tindahan ko. Nagkunwaring binubuli ang tusong antique seller habang kausap ang kanyang pinsan. Ano? Sino ang may lakas ng loob na bumangga sa iyo? Sigaw ni Felix sa kabilang linya ng tawag matapos marinig ang mga sinabi ng antique seller. Kung pag-usapan ang kanyang pinsan, matagal nang sumasakit ang ulo ni Felix dito. Wala na itong magandang ginawa sa kanya matapos maghanap ng gulo sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. At palagi nitong tinatawag si Felix para ayusin ang kanyang mga problema sa bawat sandaling mapasok ito sa isang gulo. Nabalitaan ng antique seller nakikita siya ng malaki sa pagbebenta ng mga antike, kaya nanghingi siya ng pera kay Felix at nagbukas ng isang maliit na stall. Dito na nakahinga ng maluwag si Felix. At least ay nakagawa na rin ito ng isang legal na paraan para kumita. Pinaplano ni Felix na pagtrabahuin ito sa kanyang kumpanya sa sandaling matanggal na nito ang lahat ng hindi maganda niyang asal. Agad na nabagabag si Felix nang marinig niya na may isang tao na namang nanggugulo sa kanyang pinsan. Gusto nang umalis ni Yvonne sa mga sandaling ito pero agad siyang pinigilan ng antique seller sa pag-alis. Kaya napuno na ito ng pagkabagabag sa kanyang dibdib. Nasaan ka? Mabagsik na sinabi ni Felix. Insan, nandito ako ngayon sa... Sasabihin na sana ng antique seller ang kanyang lokasyon nang biglang lumapit at kunin ni Daryl ang hawak niyang cellphone. Felix Blakely, nanlalamig na sinabi ni Daryl. Sino ito? Tanong ni Felix. Sino ba ako sa tingin mo? Daryl. Kuya Daryl. Natigilan dito si Felix, hindi na niya malaman ang mga susunod niyang sasabihin kay Daryl. Ano? Tinawag ni Felix Blakely ang lalaking ito na Kuya Daryl. Nagulat ang lahat ng tao sa kanyang paligid nang marinig nila ito. Napatingin din ang hindi makapagsalitang si Lily sa asawa niyang si Daryl. Napakapamilyar ng lalaking ito sa kanya pero para siyang naging ibang tao sa mga sandaling ito. Ano pa ba ang mga bagay na hindi niya alam tungkol kay Daryl? Felix, sinasawalang bahala mo na ba ang tama at mali ng dahil lang sa iyong posisyon? Naiinis na sinabi ni Daryl, hinayaan mo ang pinsan mo rito na maging isang gangster na nanloloko sa mga taong dumadaan sa kaling ito. Habang napupuno naman ng pagkabagabag ang mangyak-nyak ng si Felix sa kabilang linya ng tawag. Daryl. Kuya Dari. Ano? Ano ang nangyari? Wala na sa mood si Daryl para magsalita, kaya sumagot na lang siya nang itanong mo na lang sa magaling mong pinsan, sabi niya. Ibinato niya ang cellphone pabalik sa antique seller matapos niyang magsalita. Agad nitong sinalo ang cellphone at tumitig kay Daryl. Kuya Felix, sabi ng antique seller. Huwag mo na akong tatawagin bilang kuya. Ano na naman ba ang ginawa mong hayop ka? Naghahanap ka ba ng ikamamatay mo matapos mong insultuhin ang lahat ng nandyan? Masyado na kitang inispoiled para maging ganyan. Galit na sigaw ni Felix. Nanginig sa kanyang mga narinig ang antique seller. Inispoiled nga siya masyado ng kanyang pinsan,
na nagalis sa kanya sa lahat ng gulo na kanyang pinasok. Hindi kailanman siya pinagalitan ni Felix. Pero napuno ng galit sa pagkakataong ito si Felix matapos nitong makausap si Daryl. Nanginig ang boses ng antique seller matapos ikwento ang buong pangyayari kay Felix. Ano bang itinurok ko sa iyong hayop ka? Nanggigigil na sinabi ni Felix. Hindi mo ba alam? Maging ako ay dapat na magbigay respeto kay Kuya Dari. Gusto mo bang lumpuhin pa kita riyang hayop ka? Humingi ka na ng tawad kay Kuya Daryl ngayon din at ibalik mo ang perang kinuha mo sa kanila. Agad na nanginig ang mga binti ni Lily sa kanyang narinig habang nakatitig ng husto sa asawa niyang si Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.